Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, 28 days na lang, Pasko na naman. Ito ang dakilang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa sabsaban. Panahon ito ng pagmamahalan, pagbibigayan, pagkakaisa. Sa Kristiyanong pamayanan, ang Kapaskuhan ay nararapat na banal at masayang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, si Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Pero ang Pilipinas ay nahaharap sa matinding suliranin. Ngayong fourth quarter ng taong 2024, naitala sa 5.2% ang gross domestic product ng bansa na mababa sa target na 6%. Sa Setyembre naman sa taong ito, data ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagsak po sa 3.7% ang unemployment rate sa Pilipinas o kabuang 1.89 milyon na walang trabaho. Hindi pa rin nakakabangon ang malaking bahagi ng Pilipinas mula sa pinsala ng sunod-sunod na bagyo na pagputok ng bulkan. Alam po natin yan at climate crisis. Kapanalig, ang matinding problemang ito ay tila na isasantabi. Hindi pinapansin. Natatabunan ito ng Congress show at political mudslinging na pinangambahang maging malalang political storm sa ating bansa. Nabaling na ang atensyon nating mga Pilipino sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa kasong sexual abuse at human trafficking. Nawala na rin ang interes natin sa kaso ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na mayroong maraming identity at itinuturing na Pogo Queen. Nagsimula ang Congress show sa Quadcom Inquiry na binubuo ng House Committee on Dangerous Drug, Public Order and Safety, Human Rights, at Public Account sa usapin ng Pogos, illegal drug trade, at extrajudicial killings na kung saan naharang sa hot seat ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga dati niyang mga opisyal. Sa Senado naman, inako ng dating Pangulong Duterte ang responsibilidad sa madugong war on drugs na ikinasawi ng 5,526 na katao base sa records ng PNP, habang sa estimate nga ng Commission on Human Rights, halos 27,000 katao ang sangkot na sa illegal trade nga na napatay sa kampanya ng ating dating Pangulo. Kung kontrobersya po ang pag-uusapan, hindi naman nagpatalo si VP Sara Duterte sa amang dating Pangulo ng bansa. Dahil nga sa sobrang pressure ng Kongreso sa nawawalang 125 milyong pisong confidential at intelligence fund ng Department of Education noong siya ay kalihim. Sa isinagawang press conference noong November 23, 2024, inihayag ni VP Sara ang death threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at asawang si Lisa. Kabilang din si House Speaker Martin Romualdez sa pinagbantaan. Abay kapanalig, marami ang problemang kinakaharap ng bansa, ngunit ang Pangulo, Vice Presidente at mga mambabatas ay abala sa batuhan ng putik. Dahil sa politika at pangsariling interes, nawawala na ang integridad at kababaang loob sa ating mga lider ng bansa. Sa harap ng pagbabangayan, nanawagan si Manila Archbishop Jose Cardinal Vincula sa mamamayan at nagbabangayang opisyal na I humble exhort you all to pray for them that they may receive the grace to exercise statesmanship in most trying times so that sobriety may prevail in our land and that political issues and personal interest may not divide the nation. Pahayag po ng ating kasalukuyang Cardinal Joe Advincula. Kapanalig, nanawagan din si Antipolo Bishop Ruperto Santos, Military Ordinariate of the Philippines, Bishop Oscar Florencio, Osamis Archbishop Martin Lumawad, sa mga mababatas, Pangulong Marcos at VP Sara ng ceasefire, kahinahunan at reconciliation
gayon din ang pagkasantabi ng pangsariling interes at tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na may hirap. Kapanalig, violence begets violence. Hindi lang physical, it can be verbal. Ang solusyon, kapayapaan. Ang Espiritu Santo ang may bigay ng inspirasyon sa mga namumuno upang sila ay mag-usap. Ipagdasal po natin ang ating mga pamunuan sa bansa. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.